Ang paksa po natin, ako ang pintuan ng mga tupa. Kapag sinabing tupa, mga kapatid, ito po yung larawan ng kaamuan. Pag sinabing tupa, mga kapatid, ito yung larawan ng mga lingkod ng Diyos, mga alagad ng ating Panginoon. At yung tupa daw po, mga kapatid, ay meron siyang pintuan na pinasukan. At dito po, sinasabi sa ating paksa, ako ang pintuan ng tupa. Ang tanong natin, sino ang pintuan ng mga tupa o ng mga lingkod ng Panginoon? Sabi po sa aklat ng San Juan 10:17, muli nang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ibig sabihin, kung ikaw, ako, tayo ay mga tupa ng Panginoon, lahat tayo ay pumasok na sa iisang pintuan, ang ating Panginoong Jesus. Bagamat maraming pintuan na binabanggit sa Bible, merong pintuan ng kasalanan, merong pintuan ng kalikuan. Sa Bible ay merong tinatawag na malalapat na pintuan na marami daw ang pumapasok doon. Kaya lang ang problem, ang dulo noon ay kapahamakan. Ang ating Panginoong Jesus ay nagpakilala mismo sa kanyang sarili. Kailangan siyang puntahan at kailangang pasukan ng tao. Bukod sa Panginoong Jesus, tanong po natin, meron bang ibang pintuan bukod sa Kanya? Kasi kung ang pag-uusapan po natin ay ang tinatawag na langit, buhay na walang hanggan, ay meron pa bang iba na dapat pasukan ng tao, mga kapatid? Sabi po sa aklat ng Gawa, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Pagdating sa kaligtasan, katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, walang iba. Kaya sabi po dito, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating kaligtas. Sa mundong ito, kung ang tao ay naghahangad ng kaligtasan, isa lang po yan, si Jesus Christ. Pagkamat maraming Diyos na kinikilala ang tao sa mundo, si Buddha, isang Diyos na kinikilala ng tao yan. Pero, malinaw ang sinasabi ng Bible, sa kanino mang iba'y walang kaligtasan at walang ibang pangalan sa silong ng langit, sa mundong ito, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, paano ba nakapapasok ang tao sa pintuan sa Panginoong Jesus? Gaya ng bawat isa sa atin. Paano ba tayo nakapasok sa ating Panginoong Jesus? Sabi po sa Efeso 3:12, na sa Kanya'y meron tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang tao ay pumapasok at nakapapasok sa pintuan na siyang si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung yung tao ay hindi po maniniwala sa Panginoon, hindi tatanggapin ng Panginoong Jesus, hindi siya makakapasok. Sapagkat ang pagpasok ay sa pamamagitan ng pagsampalataya, mga kapatid. Pagsampalataya, ito po yung tinatanggap natin sa ating buhay ang ating Panginoong Jesus. Bilang Diyos na nagkatawang tao, na siyang namatay sa krus, naging dahilan ng katubusan at kapatawaran ng kasalanan. Ang nakalulungkot lang, hindi lahat ng tao ay kumikilala sa Panginoon. Di lahat ng tao sumasampalataya sa Panginoong Jesus.
nang ang Panginoong Hesus nga mismo ang narito sa lupa, maraming tao ang hindi tumanggap at hindi kumilala sa Panginoon, nire-reject ang Panginoon. Mismo ng sarili niyang kababayan. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay nireject at hindi tinanggap ang Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, sa ating pagkilala, sa ating pagsampalataya, papasok tayo sa ating Panginoon. Alam po ba natin ang blessing? Yung pagpapala. Nang tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at nakapasok tayo sa Kanya bilang Siya ang pintuan. Sabi po sa Juan 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Walang hatol. Sabi nga po sa Roma chapter 8 verse 1, ang lahat ng na kay Kristo ay walang anumang hatol. Kaya pag ang tao po sumampalataya sa Panginoon, ang nawawala sa Kanya, condemnation. Sabi nga po, lahat daw ng na kay Kristo ay wala ng hatol. Alam niyo po ba mga kapatid, kung gaano kabigat ang paghatol? Ang pinag-uusapan po dito, impyerno at langit. Kaya ang lahat ng taong sumampalataya sa Panginoon, ang tinitingnan at patutunguhan ng taong iyon ay ang buhay na ipinangako ng Diyos. Kaya lang, tanong po natin ganito. Sa iba po ng lupang ito tayo na sumampalataya, kung titingnan natin ang ating sarili, sisiyasatin natin ang ating sarili, para bang minsan, ako ba yung walang hatol? Ako ba yung diretso sa langit? Ako ba yung talagang tatanggap ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan? Kung ang tao sa puso niya'y tunay, gaya ng teksto natin last Sunday, lubos na tumanggap sa Panginoon, ito po yung pagkilala, pagturing ng Panginoong Hesus sa tao pong yaon. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Inaaring ganap po tayo. Kung tayo lang sa sarili po natin, hindi tayo po pwedeng maging ganap, sakdal, matuwid, at karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. Ngunit dahil tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, yung pagsampalataya natin ay pagtanggap at pagpasok sa Panginoon, binabago na ng Diyos yung ating kalagayan. Inaari niya tayong ganap. Alam niyo po, kahit anong gawin po nating kabutihan, kahit anong gawin po natin, tingin natin ay tama sa ating sarili, pero kung wala yung pagsampalataya sa Panginoong Hesus, ng paghuhugas ng kanyang banal na dugo, hindi tayo makararating doon sa salitang ganap. Kaya salamat sa pananampalataya, sapagkat doon sa pagsampalataya po natin, nagkaroon ng pagbabago ang ating kalagayan. Tingnan niyo po yung pagbabago ng ating kalagayan, sabi po sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, gaya natin, sa Panginoon tayo, ito ang kalagayan natin. Siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Bagong tao. Bakit bagong tao? Sapagkat ipinanganak tayong muli. Hindi ipinanganak ang ating lupang katawan. Ipinanganak ang ating pagkatao.
hinugasan yung pagkatao natin. Hinugasan yung puso, isipan, kaluluwa natin, ang espiritu natin. Kaya ang tawag dati sa isang tao, mga kapatid, patay. Dahil sa kasalanan. Pero dahil sa ating pananampalataya at pagtanggap sa Panginoon, at kung tayo ngayon ay nasa Panginoon, ang kalagayan po natin, bagong nilalang. Bagong isip, bagong puso, bagong tao. Hindi na tayo yung dati. Kasi kung babalikan natin yung dating Nelson na lang, ay napakalaki po, mga kapatid, ang dapat makita na pagbabago. Yung dating ikaw, diba dati sanay tayong magmura, manungayaw, sanay tayong magsinungaling, sanay tayong manloko, mandaya, mag-agrabyado ng tao. Yun yung dating tayo eh. Pero nang tayo ay sumampalataya sa Panginoon, ipanganak ng muli, ng tubig at ng salita, sabi po ng Bible, bagong nilalang. Ang tahalintulad po niyan ay parang isang sanggol, parang isang maliit na bata. Gaya ng apo ni Edwin, si Ezekiel, at ng iba pang bata na naririyan. Yun ay walang bahid ng kasalanan. Sila'y walang bahid ng karumihan. Malinis na malinis ang isip. Ika nga walang muwang sa dating sa tinatawag na kasalanan. Kaya yung lahat ng ipinanganak ng tubig at ng espiritu, yung lahat ng sumampalataya sa Panginoon, ang katulad natin, bagong silang, bagong nilalang, ang lahat ng dati ay wala na. Lumipas na yan. Kaya ang tinuturo po sa atin ngayon, nagkaroon ng pagbabago. Ano katunayan yan? Sa aklat po ng Juan 5:24, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol. Ito po ang maganda, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Meron tinatawag yung transition, mga kapatid natin. Na dahil tayo'y sumampalataya sa Panginoon, nagkaroon ngayon ng pagbabago. Galing tayo doon sa tinatawag na kalagayang patay. Pagpatay ba, ano ginagawa sa patay? Sa literal. Nililibing po yun eh. Si Marcos lang ang hindi pa inililibing. Matagal na. Ngayon na issue pa sa ating bayan. Pero natural lang, ang patay, nililibing. Yung patay daw po na spiritual, saan inililibing? Sa impyerno po tungo niyan, mga kapatid. Pero yung mga taong buhay sa Panginoon, hindi ililibing. Nakakita ba kayo, mga kapatid, ng normal na tao na yung buhay ay inilibing? Pag yung taong buhay ay inilibing, hindi normal yun. Maaaring ang gumawa may galit sa taong yun, mga kapatid. Kaya ipinakikita sa atin bilang mga lingkod ni Kristo, napakaganda ng naging kalagayan po natin. Mula sa kabuhayan, lumipat tayo. Mula sa kamatayan, lumipat tayo sa kabuhayan, mga kapatid. Pero ang tanong, lahat ba ng tao ay nakakasumpong ng ganyang biyaya? Lahat ba ng tao, mga kapatid, ay dinagrab yung pagkakataon na yan? Kaya minsan sabihin nyo sa tao, hali kayo, mag-Bible study tayo. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Makinig kayo ng Biblia. Minsan, ano sasabihin ng tao? Pasensya na kayo, busy kami. O kaya, di namin kailangan yan. Ayoko niyan. Kaya ano sinasabi ng Bible? Mateo 7:14. Sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay,
at kakaunti ang nangakasusumpong o nangakakasumpong noon. Ano ang mas pinipili ng tao? Meron daw pong makitid na pintuan, makipot na pintuan, malapad na daan. Ang tao mas pinipili pa yung maluwang na pintuan, malapad na daan. Kasi napaka-convenient doon. Yung mga tao kasi meron tinatawag na kaisipan na hindi ko kaya kasing sumunod sa Panginoon. Kasi pag ikaw ay dumaan sa makipot na pintuan, hindi ka po pwedeng magdala ng maraming bagahe. Halimbawa, ang pintuan mo lang kasi laki nito. Tapos magdadala ka ng bagaheng mas malaki pa sa pintuang ito. Hindi mo yun maipapasok. Mahihirapan ka. Kaya ang kailangan ng tao, ibaba mo ngayon yung malalaki mong pasan. Yung malalaking pasan ng tao na kasalanan. Kaya yun minsan ang ayaw ng tao, kaya sinasabi ng Bible, mga kapatid, mas pinipili pa ng tao ang lumakad sa makipot o sa malapad na daan, sa maluwang na pintuan, dahil doon, conveniente yung tao. Walang nagbabawal sa kanila, walang nagsasalita sa kanila, ayaw nila nung kanilang buhay ay pakikialaman ng iba, itatama ng iba, tuturuan ng iba, ayaw nila noon. Ngunit salamat sa Panginoon, tayo po ay nagpasya. Gaya po ng babae na kung saan ay lumapit sa Panginoon. Sa Juan 6:37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Amay magsisilapit sa akin. Ang lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itatapo. Hindi pinag-uusapan ng lahi, hintil ka man, Grego ka man, mayaman, mahirap, bata, matanda, sino mang lumalapit sa Panginoon. Ano sabi po ng banal na kasulatan? Hindi ko itataboy. Kaya tayo po nag-i-invite kahit na matanda, kahit na dalaga, kahit binata, may asawa, wala, kabataan man, ini-invite natin. Bakit? Sapagkat ang lahat ng tao may kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya yung sino man ika lumalapit sa Panginoon, yung ang pinakamakasalanan, yun ang gustong-gustong lumalapit sa Panginoon. Gusto niya yun ang dumudulog sa Kanya. Sapagkat alam niyo po ba mga kapatid, walang kasalanang hindi kayang pugasan, walang kasalanang hindi kayang patawarin ang dugo ng Panginoong Hesus. Kahit gano'ng kalaki ang kasalanang nagawa ng tao, basta yan ay pinagsisisihan niya at lumalapit siya sa Panginoon, hindi siya itataboy ng Panginoon. Ganyan kalaki ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, lalong-lalo na sa mga taong nagbabalik loob sa Kanya. Minsan pa nga, ang tao, mas madalas ang rejection na ginagawa ng tao. Pero ang Diyos, napakabuti, handa niyang yakapin, tanggapin ang sino mang lumalapit sa Kanya. Gaya ng bawat isa sa atin. Nang tayo lumapit sa Panginoon at yung mga tao pang lalapit sa Panginoon, ano ang maaaring asahan ng mga taong pumasok sa pintuang ito, sa Panginoong Hesus? Gaya po natin, ano naman na-experience natin ngayon? Na-experience ba talaga natin itong sinasabi ng banal na kasulatan? Sa lahat ng taong pumasok sa Panginoong Hesus? Sa aklat ng Juan 10, talatang 9, ako ang pintuan, inulit po ng Panginoong Hesus, yung unang verse na binasa natin kanina, 7, ngayon 9. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan.
Alam po ba natin yung salitang pastulan? Sa panahon po ng Israel, napakahalaga po yan. Sapagkat ang kanilang kabuhayan sa panahong yaon, mga kapatid, ay yung pag-aalaga ng kawan. Halimbawa, marami kang kawan. Wala ka namang lugar na pagdadalhan sa kanila na magandang pastulan. Kawawa yung kawan mo, kawawa yung alaga mo. Naalala po ba natin, mga kapatid, yung mag-uncle, si Abraham at si Lot? Sapagkat yung kanilang mga pastol, yung kanilang mga tauhan na nag-aalaga ng kanilang mga tupa, nag-aaway. Ano pinag-aawayan nila? Yung lugar na kung saan pagpapastulan ng kanilang mga hayop. Kaya ano, ang ginawa ng mag-uncle, si Abraham at si Lot. Sabi ni Abraham, sige Lot, yung ating mga tauhan ay nag-aaway, nagkakagulo. Ngayon mamili ka, kailangan nating maghiwalay. Kung pupunta ka sa silanganan, sa kanluran ako pupunta. Kung pupunta ka sa kanluran, sa silanganan ako pupunta. Nagbigay ng pagpapaubaya si Abraham. Itiningin ni Lot yung kanyang paningin at hinanap niya yung magandang lugar. Nakita niya yung lugar na kung saan sagana, sa tubig, lugar na kung saan ay magandang pagpastulan ng kanilang hayop, pinili niya yon. At nakarating siya sa Sodoma at Gomora. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesus, ako ang pintuan ng tupa. Ang sino mang pumasok sa pintuang iyon, of course, pag sinabing pintuan, pumasok ka sa pintuan, makukulong ka sa Panginoon. At anong mangyayari doon sa taong iyon? Makasusumpong ng pastulan. Pag sinabing pastulan, kumpleto po yan, mga kapatid. Sabi nga po sa awit, sa chapter 23, verse 1 hanggang 2. Ang Panginoon ay ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kaya pag may alaga kang tupa, may maalaga kang kawan, napakahalaga po ng tinatawag na pastulan. May mga sariwang damo. Kaya kung tawagin ng iba, yung green pasture, mga kapatid, na pag sinoga mo doon, yung kawan mo, mabubusog sila. Tapos meron silang tubig na po pwede nilang mainuman. Sabi ng Panginoon, ako ang pintuan, at ang sino mang pumapasok sa akin, makasusumpong ng pastulan. Sabi, hindi ka mapababayaan. Hindi ka magugutom. Hindi ka mauuhaw. Sapagkat ang Panginoon ay mabuting pastor. Kaya nga ang Panginoong Jesus, bago umakyat sa langit, mahigpit ang bilin sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad. Ano bilin po ng Panginoon? Nang kausapin niya si Simon, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga akong, sabi ng Panginoong Jesus? Sabi niya, oo, Panginoon, kita'y iniibig. Pakanin mo ang aking kawan. Sa ikalawang pagkakataon, tinanong muli siya ng Panginoong Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Ano sabi po ni Simon? Nalalaman mo, Panginoon, na kita'y iniibig. Alagaan mo ang aking kawan. At sa ikatlong pagkakataon, tinanong siya, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay siya, nalungkot siya. Pero sumagot pa rin siya. Nalalaman mo ang lahat ng bagay, o Panginoon, na kita'y iniibig. Sabi ng Panginoon, bantayan mo ang aking kawan. Bukod sa ang Panginoong Jesus mismo ang pastor natin, siya ang obispo ng ating kaluluwa. Siya ang nananagutan sa ating mga pangangailangang espiritual. Alam niyo po, walang lingkod ni Kristo ang magugutom ang kanyang kaluluwa. Walang lingkod ni Kristong mauuhaw ang kanyang kaluluwa. Sapagkat ang lingkod ni Kristo ay isang tupa na nasa isang mabuting pastulan.
Kaya tayo pong magkakapatid, tuwing dumarating yung ganitong pagsamba, pinakakain tayo ng Panginoon. Pinakakain tayo, tinuturuan tayo, pinapaalalahanan tayo, sinasabihan tayo, at ito'y para sa ating mga kaluluwa. Maaring physically, nagugutom tayo, naiinitan na tayo, naalinsanganan na tayo, pero sa katotohanan, mga kapatid, pagdating sa ating kaluluwa, sa ating spiritual na pangangailangan, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kahit sa panahon na tayo ay dumarating sa mga pagsubok. Ang dami ko pong pagsubok, ang dami ko pong problema. Alam niyo po, kahit po yun ay may biyayang hatid sa atin. Sabi po mga kapatid, sa aklat ng Gawa 14:22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, na inaaralan sila magsipanatili sa pananampalataya sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kahit yung pagsubok, kahit yung kapighatian, kahit yung kalungkutan na may kinalaman sa ating paglilingkod sa Diyos, sabi nga po mga kapatid, yan ay nagpapatibay ng ating kaluluwa. Sa buhay na ito, ano ipanglalaban natin sa lahat ng hamon, sa lahat ng suligi ng kasamaan, sa lahat ng tukso, ang maipaglalaban, ang magagamit natin upang labanan ay ang tabak, ang salita ng Diyos, ang siyang tanging sandatang magagamit natin upang tumibay ang ating pananampalataya. Kaya tanong hinihingi sa atin, pasinin niyo po mga kapatid, yung kulay red, magsipanatili tayo sa pananampalataya. Huwag tayong papayag na ang pananampalataya mawala sa ating buhay. Pag nawala yung pananampalataya, lahat ng blessing, lahat ng biyaya na espiritual na tinanggap natin, mawawala din po yan mga kapatid. Ngunit, hindi kailanman yan mangyayari samantalang nasa loob tayo ng kulungan, samantalang nasa ilalim tayo ng pagkukupko, samantalang tayo'y nananatiling sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa gabi pong ito mga kapatid, lagi nating titignan ang laman ng ating puso. Bantayan natin ang ating sarili sapagkat ang sanlibutan, ang mundong ito ay tunay na laging nag-aanyaya, naghihikayat sa mga tao, lalong-lalo na sa lingkod ng Diyos. Ngunit, huwag na huwag tayong aalis sa pag-aalaga ng Diyos. Huwag na huwag tayong lalayo sa piling ng ating Panginoon. Si Kristo ang pintuan ng tupa na pinasukan ng bawat isa sa atin. Siya nag-iingat at nagkukupkup, nagpapakain at nagpapainom, nag-iingat at nag-aalaga at nagpapala sa bawat isa.